Hello ma'am, good evening. Good evening, sir. Kumusta? Okay lang? Ikaw, kamusta? Actually, okay naman. Ilang taong ka na? Ano? How old are you? Ano yun? Ay, abaw. Ilang taon ka na? 47. 47 po. 47. Mas matanda ko sa'yo. I am 54 years old. 54. Yeah, May asawa, sir? Single? no. Separated 18 years ago. Matagal na. Separ- Separated? Yeah, 18 Kasal? years. No? Just live in. Live-in lang. Yeah. Taga saan kayo, sir? Actually, dito ako sa, province, Pitpagudpud, Ilocos Norte. Province of Ilocos Norte dito. Pagudpud. Ilocos Norte? Yeah, bayan ng President Marcos, Ilocos Norte. So, ano nga to salita nila? Ilocano eh. Ilocano. Ilocano. Yeah, Ilocano. Pure Ilocano. Ilocano. Gigel, first time ko. Yeah, it's also my first time to sumali dito eh. First time ko rin eh. Kaya medyo okay. kinakabahan ako, nervous. Ba't hindi ka gumagalaw, sir? Ha? Eh, Gumagalaw. siyempre kapag Kapag nakikiusap, dapat nakapokus lang, hindi galaw Gumagalaw ng naman galaw. siya, ma'am eh. Gumagalaw naman. Baka ho sa internet mo hindi ko yan. siya, Mahina Sa yung internet internet ko. ko? No? Oo. ano lang, niya lang ang ano, Mahina po kasi internet nyo, ma'am, kasi natatangay ho ng hangin. Electric fan yata. ganon, umiikot na yung electric fan. Pala eh. Magtanong po ako Sige po, ikaw muna, gentleman first. Yung asawa mo saan? Biyuda ka na? Wala po akong asawa, sir. Biyuda? Meron Biyuda. akong ka-live-in dati. Live-in lang. Hindi po ako kasal. Oo. Wala po akong anak. Yeah. Okay. So, ano naman yung pinagkaabalahan mo ayun dyan? Sa ngayon wala. Dati akong FW. Uwi ko lang nung August. Anong bansa? Middle East. Middle East, Saudi. Yes. Yeah. Galing din ako dyan Saudi, noong 2020. Mhm. So, anong hinahanap mo sa nakatangian ng isang lalaki? Katangian. Yeah. Hindi naman ako tumitingin sa mukha. Pero Katangian nga daw, ma'am. Katangian. gusto ko syempre may trabaho. May trabaho. Oo. Kaya akong buhayin. Mm. Mabait. Responsable. Naluluwa na siguro. Ano pa din? May kulang siya Hindi, kasi May sabi kulang niyo, pa. yung kaya kang buhayin. yung Sabi ko baka hindi ka nabuhay, kaya may gusto mo buhayin ka. may takot sa Diyos. Yun ang number one. Ayan. Diba? Yeah. Kala ko kasi kaluluwa na, kaya kailangan buhayin ka, ma'am. Kaya ganun ba? Nag-i-stick yung video mo, mama. Mahina talaga yung internet mo. Kasi yung ano lang ang nakikita ko, yung parang tatlong puti. Oo, mahina yung internet mo kasi. Piso wifi lang yung gamit ko, sir eh. Kaya pala. Piso wifi. Marami yata gumagamit sa labas. Okay naman, kasi kay sir medyo naglalag din, oh. Sir, kasi maraming nakakonect sa bahay kasi yung wifi. Pero okay naman. Mahirap Magtanong lang ka kasi ako, sir. Ikaw mayaman ka, kaya naka-wifi ka. Hindi naman. Hindi ba? Kahit mahirap kung talagang, siyempre kapag may trabaho ka, napoprovide mo kung ano yung kailangan mo, di ba? Yun ang the best.
So, Ano pa? anything more question, ma'am? Come on, magtanong ka na. Come on. Ilan ang anak mo, sir? I have 5 children. 5. Malalaki na sila. Oo. Mukhang interesado ka pa dun sa anak niya, mama. Hindi nga, ano pa ba? Hindi, tanong Asan ka. si Mrs.? Actually, Hiwalay nasa, kayo? ngayon? Oo, nasa ibang bansa, sa Kuwait. May asawa na siya doon. Matagal na, 18 years na. Magna 19 years na. May asawa na siya dun, sir? Tagal na. Oo. Ano yung asawa? Pinoy din? Hindi. Egyptian. Sa may Kuwait? Oo. Oh, so, Open kasi doon eh. meaning yung bunso mo, ilang taon na ngayon? She's running 16 years old. Oh. Pero 18 years na kayong hiwalay. Oo, more than 18 years. 18 years. Mga 19 ganun. So, 2 years old pa lang di Gigel ang Oo. bunso niya, naghiwalay na sila. Ganon. Yeah. Hindi, Tama. 16 pa lang huy bunso mo ngayon, sir. 15 15. years old. Pero hiwalay na ho, 15. hiwalay na ho kayo 18 years ago na. Oo. Oh. More than magna 19 na. Sino po nanay po ng bunso mo? Sir? Sino po yung nanay ng bunso? Yung mama nila, yung nasa abroad. Di hiwalay na po kayo ng 18 years na kayong hiwalay, di ba? Hindi, sir. Ganito. Nung nag-abroad ng misis yung ex ko, Mm. yung bunso ko noon, she's 2 years old. 2 years old na siya noon Mm. nung iniwan niya dito Oh. sa Pilipinas. So in that year, 2 years old, magbibilang na tayo doon ng hanggang 18 years yun. Bakit sir? Mali ba yun? Mali yung calculation. 15 years old po ngayon yung anak mo. Yung bunso. Oh, yung bunso mo. Tapos nung Oo. 2 years old, umalis na siya. Oo. O di 13 years pa lang ho kayong hiwalay eh. 13 years pa. Kasi nung nag-abroad siya sir, Hindi naman po pwedeng naghiwalay na kayo tapos yung anak mo bata pa. kasi nung nung balis siya, 1 year pa kami noon na okay pa kami. Hindi, Tapos, sabi after 1 niyo po year. kasi hiwalay na kayo eh, 18 years, 'di ba? Magna 19 na. Oo. 19 years na kayong hiwalay pero yung bunso mo 15 years Oh. old pa lang. Hmm. Oo. Mali siguro yung calculation ko sir. Siguro. Basta matagal na kaming hiwalay ng mama nila. At saka wala na rin Ah, minsan pa lang siyang bumakasyon nung pupunta siya doon. Isang beses lang siyang umuwi. Kaya wala na talaga. At saka hindi naman kami kasal. mm, Hindi naman ako naghahabol. mm, Saka may pamilya naman siya doon, may anak na sila. Malaki na yung anak nila. mm. So, sir, ba't hindi kayo nagpakasal? Ganito ang story niya. Doon nung yayain ko siyang magpakasal. Nagpunta kami sa pare, magse-seminar kami, isi-seminar kami. Bigla siyang umurong eh. Sabi niya, Mhm. natatamad daw siya na yung mga requirements pa. Yun. Ayaw niya talaga eh. Ewan ko. Hayaan ko na lang. Ayaw naman niya. Hindi ko naman ipilit. Sabi nga po niya, may mga nakasal dyan na naghihiwalay din, sabi niya. Hindi na lang ako umano. Yun ang ko. Mahirap naman pilitin yung babae kung ayaw niya magpakasal. Kasi may mga kasal din naman na after a month lang, separated na rin sila. Kihiwalay na. Tama.
trabaho ko nga pala po isa akong construction worker. Saka fisherman. Kasi malapit kami sa beach eh. Malapit Dito kayo sa sa amin. beach. Yeah. Oo. Maganda dyan. Pagudpod. Malamig yan dyan ngayon, sir, no? Yes sir, yes sir. Kasi dahil sa sa south, sa Abihan. Mm. Pero maganda dito sir, nakapunta na dito sir sa Pagudpod. Last year din, pumunta kami dyan, January. No? Oh, January, kalabigan yan sir eh. Oo. Malamig ho talaga. Dapat ang pagpunta nyo dito sir sa summer, yung sa April yun, maganda. Parang hindi ka rin makaligo, no? Pagka ganun na, sobrang lamig. Oo sir, hindi mo ma-enjoy yung vacation mo dito kapag malamig eh. Hindi, saglit laban kami dyan, sir, eh. Dumating kami alauna madaling araw, umalis kami alas 6 ng umaga. Parang nag-ano lang kayo sir. Ikot-ikot lang. Oo, yeah. Dapat mapasyalan nyo yung dito sa amin, yung mga magagandang tourist destination dito. Kasi ang Pagudpod kasi sir, tinatawag na Center of Tourism of the North. Hmm. Maraming beach resorts, tourist destination, marami, maganda. Hmm. So ma'am, Si ma'am, invite any mo more si ma'am. question mo ma'am? Hello po ma'am. Ano pa ba itatanong ko? Saan po pala kayo ma'am? Anong lugar nyo? Negros po ako, sir. Negros Occidental. Negros. Parang Malayo-layo din, sir. Pag nagakot ka ng kaldero mo, malayo din. malayo talaga. Pero there's no big deal about that ma'am, kasi yung malayo mapupuntahan kung gugustuhin, di ba? Sa Yeah. tama. Importante yung tiwala sa isa't isa, yung seryoso. Kasi tayo, may edad na tayo, bawal na yung magdukulukuhan. Dapat serious relationship, yun ang importante. And trust. At saka may takot sa Panginoon, yun. Wala ka ng tanong, sir. Baka marami pa. So ano yung purpose mo na sumali po dito? Pagkaroon ng kaibigan, kasi friends muna, di ba? Friends muna. Yeah. Hindi naman na... Oo naman, ano muna, kung mag-click kayo, bago yan, kailangan magkakilala muna kayo. Tama. That's right. Para pagdating ng panahon, walang sisihan, di ba? Oo. So yung ano ba yung processing na papunta dyan sa inyo? Anong sakayan? Sa barko? Pwede barko, pwede airplane. Isla dyan kasi, di ba? Isla? Negros. Sa part Hindi, pa ng ewan ko kung isla. Part ng Mindanao or Bisaya? Visayas. Bisaya. Sabihin nila, mga Bisaya. Ilonggo. Magaganda daw yung mga Bisaya na eh. Hindi naman lahat. Okay lang yan, ma'am. Sana may asawa na ako, sir, ngayon kung maganda. Lahat naman tayo, ma'am, may itsura. Pero ang pinaka-importante talaga yung pag-uugali, yung ang loob na anyo. Ibig sabihin, hindi maganda ugali mo. Hindi ko siguro maganda ugali mo, ma'am. Siguro. Hindi, kasi sabi nyo naman kasi meron naman ho kayong naging may kalibin ka naman. Dahil ho siguro lagi ka na sa abroad, gano'n. Oo, siguro 1 year kaming nagsama. Tapos umalis ako papuntang Saudi. Pero bago naman yan, DG yung relationship toxic na.
Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako umalis. Hoping pa rin ako na kung balik ko, maging okay pa rin ang lahat, ganon. Kaso, yung nasa abroad ka, nagtatrabaho ka, stress, kapagod ka sa trabaho, yung grabe, sobrang magselos na hantong na yung wala nang tiwala talaga sa'yo. Na wala kami anak, papadala ako, bayad sa bahay, bayad sa upa sa bahay, tubig, kuryente. Tapos siya Ang nakaya. Ako lahat yun. Siya ang sarap nakayata ng lang. buhay niya, ma'am, kapag ganun. Masarap ng Pensionado. buhay niya. Taxi Nagpe-pension driver siya. Kasi ang gusto Oh. ko, ako ang magbabayad noon para makaipon siya. Mag-iipon din ako para at least para kung mag-for good na talaga ako, hindi na ako aalis ulit. Tama. Wala eh. Sinayang niya yung pinagpaguran mo, ma'am. Mahirap yung magtrabaho dyan sa ibang bansa, ako. Naranasan ko Kaya na. nga sabi ko sa kanya noon, kasi nag-Jeddah din yata siya noon. Sabi ko sa kanya, kung sa lahat ng tao dapat na nakakaintindi sa sitwasyon, ikaw yun. Kasi naranasan mo rin maging sa ibang bansa. Pero siguro dahil baka iba yung sitwasyon mo, masarap ang buhay mo nung nag-Jeddah ka, kaya hindi mo ko naintindihan. Siguro, ganun siya. Pero, sinayang niya yung, kabaitan niyo sa kanya, yung, niyo sa kanya. Sayang yun. Ba't di ho kayo Sagad-sagad, inubos. Ba't di ho kayo nagkaanak, ma'am? Hindi nga, kasi may anak na siya, kasal nga din siya sa una, pero ang babae na may partner na rin. Siguro na sa akin yung diferensya. Sa inyo. Hindi naman. Hindi, try nyo ni Sir ngayon. Baka makabuo. Ngayon na? Wala na po, ma'am. Siguro. Ilang taon ka na? Ilang taon na po kayo? Wala na, minupos na ako, DJ. Aragay. 45, 46 ka na? Kaya okay lang din ako kahit single dad ang lalaki para hindi niya na ako hanapan ng anak. May anak naman ako malalaki na sila. Hindi na kailangan yung anak. May apo na rin ako Lula ko nga, 69 years old, nabuntis pa ha. Ikaw, 45. Nabuntis pa naman daw yung mga ganitong edad. Kasi lang, kung dati kang may anak, okay lang yon. Pero kung walang anak, sa palagay ko risky na siya. Mahirap yun, ma'am. Kapag wala ka pang anak, tapos mabubuntis na ko. Delikado. Parang sir, ayaw mong magkaanak ako. Hindi sa ayaw, ma'am. Kung talagang may bibigay ni Lord na mayroon talaga, blessing yun. Blessing Tama sa family yun. Kasi yun din yung sinabi ko na kung talagang nagkaanak ako doon sa kalipin ko, yun, din yun ni Lord para sa akin. Dahil tama. hindi nangyari. Pero nagpasalamat na lang din ako, DJ Jel, kasi kung siguro, may anak kami, hindi ko siya naiwalayan. Pinagtsagaan mo ganun, no? Oo. At saka, yun ang reason siguro kung bakit kanya hiwalayan kasi hindi ka mabuntis. Kasi gusto niya magkaanak. Yun. That's the one reason. Ako man ang nakipaghiwalay, sir. Kasi hindi ko kaya. Yung araw-araw, yung kahit nasa trabaho ka, matulog ka, na hindi mo lang masagot yung tawag niya. Yung isipin niya na nakikipagkuhan ako doon sa aking amo. Yun ang masama talaga. Tsaka wala pa yung sahod ko, nangihingi na siya. Demanding siya sa sahod ko. Hindi pwede yung ganun, ma'am. Dapat, kalalaki yung tao, magtrabaho Pero siya. in-extend ko pa rin yung kasi akala ko, yung hope pa rin ako na magbabago. Pero hindi. Hanggang... Saan niyo ba nakilala yun, ma'am? Sa online din? Taga Leyte ang province niya. Pero saan na to, sa
Kalimutan ko na yung lugar. Yan ang asawa ng kapatid niya, kamag-anak ko daw, taga Bayawan. Pareho kami ng apelyado ng babae na asawa ng kapatid niya, Nusal. Mm. So, sabi ko, siguro mga kamag-anak ko kasi nga doon din galing yung tatay ko sa Bayawan. So, okay, pinakilala kami. May trabaho din ako nung time na yon, pero nagtatrabaho ako sa Las Piñas. Pero dahil nga may edad na ako, baka sakali akong baka magkaanak pa. Ang mama ko hindi pa pumayag noon. Pero dahil matigas ang ulo, di ba? Mm. Kaya sinunod ko yung gusto ko. Tama Pero lang. hindi talaga maganda kasi sobra. Sabi nila maganda daw pag seloso yung lalaki. Kasi mahal na mahal ka daw sa akin, hindi No. totoo yun. I'm not Kasi believe to that, sobrang ma'am. nakakasakal, as in nakakasakal. Depende naman yan kasi kung sa selos depende yan. If you don't have evidence na pagsasalusan mo, don't do that kasi masisira yung relationship ninyo. No. Kasi kahit yung, di ba, taxi driver siya, alis siya ng 3 to 4 early in the morning. Tapos, sasabihin niya sa akin, siguro, pag umalis ako, yung bahay daw namin, pinapapasok ko daw. Maling akala yan. Grabe, May- sobra ang May nagawa po ba kayong mali sa kanya nung araw, ma'am? Nung una pa lang? Wala naman. Wala naman, wala. Oo. Kasi kung may nagawa ka, baka nagsiti na sa isip niya na lagi mo nang gagawin yun, ganun. Wala naman siyang nahuli or ganun na may katchat ka. Wala. Kasi nga, kahit nag-a-apply ako noon, ang agent ko, mag-message sa akin na may appointment ka bukas may ganito ka, mag-report ka, mga 10 o'clock. Sasabihin niya sa akin, bakit alas 10? Bakit gabi na mag-message sa'yo? Nagpalitan kami ng cellphone, Digigel, para sa akin, ang SIM card ko mapunta sa kanya. Ang SIM card niya sa akin, sige, payag pa rin ako. Hindi ako gumagamit ng Facebook noon kasi ayaw niya. Talagang sobrang higpit niya, no? Kung baga, give up ko lahat ba na para maging okay lang kami. Pero wala rin. Wala rin. Mas maganda na hiniwalay mo siya kasi wala kang mapapala sa ganung klaseng ugali ng lalaki. Diba? Tapos, pilit ko siyang kinoconnect nga sa pamilya ko kasi gusto kong patunayan na yung mama ko mali siya. Pero mali talaga ako. Ganun talaga, ma'am. Wala naman pagsisisi kundi sa bandang huli, di ba? Hindi naman ako nagsisisi, sir, na pero kasi part ng buhay natin yan kung talagang ganon. Pero what na I mean, matuto tayo. Pero sa bagay. ganon talaga ang buhay. Yeah, that's life. Ako nada. Mm-mm. Weather lang. Mahirap naman, napakahirap naman ang weather na yun. Pilit mong tinatayo ang haligi, matutumba talaga dahil sa weather. Ako, sabihin ko sa iyo, mama, ang ano ko sa buhay, trabaho lang, tapos sa bahay, trabaho, bahay. Hindi ako mano sa barbarkada. Wala rin akong bisyo po. Wala kang mapapala sa mga bisyo-bisyo sa mga barkada. Wala. Mga anak ko lang ang inaatupag ko during that time nung maliliit pa sila. Pero ngayon na malalaki na rin sila, sabi nila, Papa, need mo na rin siguro nang makahanap ng magiging makasama mo for the future, sabi nila. Okay, kung ganyan ang gusto niyo mga anak, mag-aanap ako. Kaya nga ako umano kay Sir DM baka sakaling naman ako dito ng talagang karapat-dapat na makasama habang buhay. Yeah. Baka ayaw ka lang alagaan nila, sir. Joke. Hindi naman sa gano'n ayaw. Siyempre kapag nag-asawa ng mga yan, may kanya-kanya ng pamilya, hindi mo naman makakasama yung mga anak mo na habang buhay kasi kapag may pamilya na sila, may mga anak na sila, kaya need mo talaga yung may asawa ka na magiging makasama mo sa hirap at ginhawa.
panghabang buhay. Yun. Mm. Yung may Tama. yung may ka tuwang ka sa ano, 'di ba? Kasi ang pag-aasawa kasi hindi lang sa sex na sinasabi nila, hindi lang 'yun. Ang asawa ay may kasama ka, may kakwentuhan, plano-plano sa future ng pamilya. 'Yun. 'Di ba po? Tama po? 'Yun ang Yun po. 'yun ang ano ko. Future ng pamilya. Ikaw, sir, ano pong pangarap nyo ngayon? Para ho sa inyong Ang pamilya pangarap pag sakali. Ang pangarap ko lang sir simpleng buhay lang, masaya, tahimik, basta lahat hindi nakakasakit. 'Yun. 'Yun lang ang ano, simpleng buhay lang. Hindi ko hinahangad Baka ho ngayon, sir, tahimik ka. Simpleng buhay mo. Baka mag-asawa ka. Baka magulo. Ay hindi sir. Tama yun. Kasi hindi, Kasi- sir, hindi sabi nila, hindi daw yung pag-aasawa magiging tahimik ang buhay mo. Gugulo daw yung buhay mo, sir. Pag Ay, mag-asawa ka depend- na. it depends upon the situation naman yan ma'am. Depende yan sa ano, sitwasyon. Hindi ka mo sa Kasi partner mo. ako ma'am, sabihin ko sa'yo, pasensyado akong tao. Hindi ako yung tao na nagtatanim ng galit sa loob, no? Oo, ganun ang ugali ko. Hindi ako yung ano, saka mahihain din ako. Tulad nga, wala ako sa barbarkada, walang bisyo. Yun. Yung mga anak ko lang, ang ano ko. May mga trabaho na rin yung mga anak mo, sir. Actually, yung panganay ko, may asawa na rin. Babae yung panganay ko. May dalawa na rin akong apo. Yung pangalawang anak ko, may trabaho. Tapos yung pangatlo, nag-aaral siya sa second year college. Tapos yung Estudyante ka pa pala. yung pang-apat, grade 12. Tapos yung bunso is grade 9. Pero yung financial, nag-ano naman yung mama nila, nagsusupport naman. Mhm. Pero yung talagang nagsusupport sa akin, yung mga anak ko, yung kapatid nila na panganay. Kasi may kaya yun. Yung ate nila, siyang talagang nagsusupport. Kasi yung asawa niya, kasi yung anak ko, taga Bicol yung asawa niya pero Italian citizen siya eh. Kaya may So kaya sa sila. bahay mo, sir, mag-isa ka lang. Yung mga anak mo may kanya-kanya na Hindi. silang bahay. Hindi, kasama ko sila dito. Lahat? Yung, Kahit may yun. asawa? Oo, family house naman yun, malaki eh. Hmm. Malaki naman tong bahay namin eh. May kanya-kanyang kwarto. Hmm. Mas masaya kung kasama mo yung mga anak mo sa isang bahay. Para Paano alam mo pag kung- nag-asawa ka, kasama mo pa rin sila? Hindi, siyempre, kapag nagpag-asawa na sila, Kasi mabuti lang, okay lang yun, sir, kung ang magiging asawa mo, magkakasundo sila ng mga anak mo kasi meron talagang time na hindi, hindi sila magkakasundo. hindi naman problema yung bahay. Kung halimbawa, kung pagkakaasawa, madali lang naman pumatayo ng sariling bahay kahit maliit lang. Basta at least may sarili ka, di ba? Madali lang naman, hindi problema yan. Yun ang Yeah. Magtanong ka pa ma'am kung ano yung tanong mo. Wala na akong tanong, Digigel, meron ba? Naubusan na si ma'am. Nabusan ka na ma'am. Hindi kasi ako sir, hindi talaga ako matanong kasi gusto ko yung ikaw yung magsasabi. Dire-diretso ba? Ganon ako eh. Ganon ako pag nagsalita. Kung sabihin ko lahat ang story ko,
Ewan Yeah, ko direct to matapos the ng point na 30 yun. minutes, abutin tayo ng siyam-siyam. Yun naman, ang importante lang naman na sasabihin yung mga talagang ano Pero naman. mayroon akong naging boyfriend after nung paghihiwalay namin ng Hmm. LDR. Hmm. Indian siya. Hmm. Ako, Indiano. 5 years din kami, magsi 6 years din kami ni Gigel na mag-girlfriend boyfriend. Kaya nung nanonood ako sa inyo, matagal na akong gustong sumali pero kasi na kami pa. Ayoko naman na ngayon okay na kasi mag-aasawa na siya. Uy, bakit ma'am? Naghiwalay na kayo? Hiniwalayan ka o ikaw nakipaghiwalay? Hindi kasi culture ng Indian, meron talaga silang arranged marriage, di ba? Oo, mga parents. Saka no? matanda ako kaysa sa kanya. So kahit ako, pinupush ko na siyang mag-asawa kasi Mag-asawa. Pero alam niyo para naman po sa yun, akin, alam niyo naman ma'am na wala kayong forever, no? Alam mo naman po yun. alam From ko, the start. pero hoping ako, Digigel, na kahit pa paano ano niya ako sa family niya. Pero wala, no? Last, sinabi niya sa akin na nung inaano na siya ng parents niya na kailan ka mag-asawa. Doon niya daw sinabi na may girlfriend akong ganito, ganun. Kasi yun nga ang kinakatakutan niya once, nung early pa, kasi pinupush ko na siya na sabihin mo. Kasi kung alam natin na ayaw nila sa akin, hindi gagawa ko ng paraan na alam niya kasi na hiwalan ko talaga siya pag ayaw ng parents niya. Hanggang doon, tapos yun, sabi ko, sige, okay lang kung mag-aasawa ka na ng gusto nila. Ayaw pa niya, kung ayaw niya pa, kasi may mga picture daw yata na pinakita sa kanya. Yung isa ang gusto niya. Yung isa na gusto ng parents niya, ayaw niya nun. Kasi mayaman lang daw, kaya yun. Sabi ko, sa akin kasi hindi kita mabibili. Iba kasi yung kasal ng Indian. Kailangan mayaman ang babae. Bibilhin yung lalaki. Yung babae ang bibili ng lalaki. Pero sayang din na nasayang yung oras ko sa kanya ng 5 years. Siguro sabi ko nga sa kanya, siguro kung nag-asawa ako, noon siguro may anak na ako na isa. Siguro, within 5 years. Meron na yan. Baka hindi lang isa, ma'am. Yan yun na eh. Kung anak lang naman bukas umpisahan nyo na. Gawain nyo na. Ano yun, Digigel, malupad lang? Pwede din, kung gusto mo, bukas puntahan ka ni sir eh. Saan ka nga ngayon, ma'am? Andito ako sa Negros Occidental, Hinubaan. Hinubaan pa. Malayo-layo din, no? Layo-layo. Pero may biyahe naman yata. Biyahe Isabela papunta ng Negros. Wala, no? Dito pa rin talaga sa Manila. Manila pa rin. Manila pa rin. Connecting flight ka. Doon yata sa sa Batangas. May port sa Batangas eh. Matagal kang makarating dito, sir. Baka maligaw ka pag bus ka. Oo, dapat eroplano. May port sa sa Batangas. Port ng mga barko sa Batangas. 24 hours pa ho yan, sir. 24 hours pa bago makarating sa Negros. Oo. Tapos babiyahe ka pa. Galing Bacolod ng 4 to 5 hours. Aray. Eroplano ka na lang, sir. Eroplano ka na lang mula dyan sa Isabela. Dyan sa inyo. Hindi. Pagudpud. Salawag. Oo. Malayo pa ba yung sa inyo, sir? Yung airport? Airport. Pagudpud. 1 hours lang yung biyahe, sir. 1 oras. Okay. Yun. Tapos, dito ka. Baba ka ng Naiya. Terminal 3. Sakay ka naman punta ng Bacolod. Yun. Bacolod na, sir. Aeroplano ulit. Kasi matagal kapag magruro ka magbabas ka yung matagal barko. talaga. Mayroon naman siguro mga domestic flight dito sa amin, sir, na diretso na. Sa Oo. Mga Cebu Pacific yun Direct na yan. Pag-usapan ninyong dalawa ha, te. Ma'am, thank you sa inyo. Thank you, Sir DJ. Bye. Sige, Bye. sir. Sige. Bye. Matilaw gid. Kapang usa tubo, ma'am. In fairness, ang ganda ng pagudpud talaga. 2 years na po pala, no? Parang kailan lang yun?
2 years ago na po pala. 2024 January pa po kami pumunta pala doon, no? Sa Pagudpud. Akala ko last year lang. Ang bilis ng panahon, no? Manager, no?